Secretary Sharon Garin. Secretary Garin, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Secretary, Morning, Orly. I appreciate po namin itong maagang pagtanggap po din niya sa aming tawag. May mga ilang katanungan lang ho patungkol po sa unang-una siguro ay yung ating kakaharaping sitwasyon sa supply po ng langis dahil mukhang hindi naman yata maganda ang pinapakita ng mga pangyayari development diyan po sa may gitnang silangan. Secretary, pwede niyo ba kaming mabigyan ng dapat nating paghandaan lalo na sa presyo ng produktong petrolyo for next week? Ano ho ba yung natatanggap niyo hong report? Ano hong paiwating po ng world market, Secretary Garin? Opo, ang supply natin dito sa Pilipinas, ano naman siya, at highest that we can have for now. Kasi ang maximum natin kasi na capacity 60 days, pero 54 na tayo eh. So medyo sumisikip na nga, ano. Tawag dito, pero hindi, we never know, no? Kasi mataas yan kasi nakaka-order tayo. So, mini-maintain lang namin yon para sigurado tayo na safe tayo, na meron tayong sufficient supply. So, kaya nga yung PNOC, hindi namin pa dinidispose yung oil or hindi binibenta para meron tayong reserba. So, ngayon, dahil nga medyo may mga nangyayari doon, depende nga sa araw, ano? Minsan may good news, minsan may bad news. Tama po. Pero we're ngayon kasi napapansin namin medyo nagre-react din yung market, ano. For the past 2 days tumataas ng konti yung presyo, pero hintayin lang natin, may 2 days pa naman at tignan natin kung may epekto. Pero sa presyo malamang may epekto 'yan. Sa supply natin, we're taking a good look at the situation at binabantayan talaga na maatigilan yung mga storage capacity ng ating mga konsumo. So, pwede natin sabihin, Secretary, na maaga pa para makita kung merong rollback o oil price hike for next week. Kaya nga lang, itong mga, tama ho ba, ang assessment nila sa ating mga kababayan, hindi magandang pinapakita na sa ngayon sa 3 araw na trading sa world market ng diesel and gasoline. As of yesterday kasi medyo yung dalawang araw medyo umakyat siya ng konti. So hopefully baka sana kung bumaba siya this next 2 days, wala tayong changes, pero sige lang, we'll update na lang everyone kung makuha na namin yung buong linggo. Alright. Secretary, meron ba kayong nakikitang pagkakataon para mapag-usapan hindi lamang na ating bansang Pilipinas kundi ng ibang mga bansa sa Southeast Asia sa gaganaping ASEAN Summit dyan po sa Lapu-Lapu City, na mapag-usapan ito pong energy security lalo na ho ng mga bansang tulad po ng Pilipinas na wala ho tayo nag-aangkat ng langis, Secretary Garin? Opo, halos lahat nga ng countries ng ASEAN ito mga net importer. To ibig sabihin mayroon pa nag-i-import pa sila, no? Siguro yung nag-iisa lang na nag-i-export pa na net exporter yung Brunei. Pero halos lahat tayo dito sa ASEAN, lalo na sa ASEAN, ano, ito yung pinaka-affected na area sa Middle East crisis. So, natapos po yung meetings namin with the energy ministries sa ASEAN nung mga last week or 2 weeks ago. Yun din yung pinag-uusapan. At ito po, pinupush din ng mga bansa sa ASEAN, lalo na tayo, ano, sa Pilipinas, na dapat meron tayong cooperation regional, and then dapat meron tayong in the future na for energy security, dapat meron tayong reserba dito sa region natin na magtutulungan tayo, no? Na meron tayong supply na nakatago or nakastore para in any case, kasi itong problema ng Middle East, pwede itong mangyari pa ulit no? Baka sa ibang area pa ng mundo, ano? But so, it's the regional stockpiling ang pinag-uusapan. Meron din kaming pinag-uusapan na yung ASEAN grid, na i-connect yung buong ASEAN, na meron tayo ang electricity natin, pwede tayo magpasahan, magbentahan, no? So marami pong pinag-usapan po sa ASEAN, and hopefully they can include that in
agenda for the statement ng ASEAN for this activity sa Lapu-Lapu. Well, at least kung diesel supply daw pag-uusapan, pwede talaga tayong mag-ugnay-ugnay at marami tayong mapagkukunan. Marami mga bansa din sa Southeast Asia na sobrang rin na kanilang supply. Tulad ng pinagkalob sa atin ng Malaysia, nakakuha tayo ng 100,000 litro po ng diesel. Aside sa Malaysia, aside sa ganyang klase ho ng pakikipag-usap sa mga bansa sa Southeast Asia, sa akin po ba masabi natin na kung sakaling wag naman sanang bumaba ng pinakamababa ang ating pong ang ating reserve, meron ba tayong mga sa ngayon marami ba tayong mga nakikita ninyo dapat nakausapin para makakuha ng sapat na supply po ng petroleum products sakali magkakaroon ng matinding ipitan ng supply na ito, Secretary? Actually, lahat naman na countries dito sa ASEAN, nakausap na natin. Si Presidente, kinausap rin yung mga counterparts niya sa ilan. Ako po, kinausap ko din yung mga ministers nila at kinausap din yung mga ambassadors nila dito. So, pati yung ambassadors natin, yun din, pupunta din doon sa kung sino kailangan kausapin sa bansa nila. Pero, kaya hindi tayo nagka-problema sa supply na matindi. Kasi nga, tumutulong din, no? Like sa Korea, basta may kontrata yung Philippine company, ino-honor nila. Iba kasi hindi nila ino-honor, no? Korea, Japan, lahat po sila tumulong talaga at willing naman. Basta nung umpisa nga, medyo nag-aalanganin pa ako kasi alam ko may problema din sila, no? Pero by talking to them, it helped naman na magkaibigan tayo, kaibigan natin lahat So nag-agree sila na ang orders ng Philippines i-honor. Now, in addition to that, kinakausap din natin yung mga outside ASEAN, no? Africa, US, Canada, mga ganun. So, marami. Go ahead, Secretary, go ahead. So sila naman, nag-establish na tayo ng relationships sa kanila about trading, pagbili ng diesel. So, yun din yata yung gusto gusto ng mga ASEAN countries na. Now, we diversify din yung mga sources natin para hindi lang tayo sa Middle East lahat kumukuha. So, yun po yung mga options po na ini-explore through ASEAN para may regional inventory tayo. Okay, speaking of pagkuha sa ibang bansa, tuloy pa pagkuha natin ng petrolyo sa Russia kasi parang dismayado yata ang Ukraine na kukuha tayo ng langis sa Russia. Meron, nakakuha na yung Petron sa Russia when lift yung moratorium, yung pag-ban, no? Yung embargo na nagka-window tayo. Ngayon meron na naman tayo pwede naman kumuha. So far, Petron pala yung kumuha kasi crude ang binibili ng Petron at nag-iisang refinery yan. Now, pwede pa, no? Kung pangailangan pa, pwede pa kumuha. So far, ang PNOC o yung gobyerno, hindi pa directly bumibili doon. Kung dismayado yung Ukraine, well, may problema din tayo. We need to make sure that we have oil, At so dapat nilang maintindihan, dapat nilang maunawaan na meron tayong sitwasyon. They have to understand also, no? They have to understand also. And then, also, ang problema din, kasi, hindi naman atin to na we cause this problem, Kina-Trump to ng Iran, ng Iraq. So, we are trying to survive from the effects of something na hindi naman natin pinumpisahan. At ngayon po, hindi naman fair na i-limit tayo kasi actually wala naman wala naman tayong role diyan sa Ukraine war or sa Middle East war. All right. Meron bang maaaring pag-usapan sa ASEAN regarding renewable energy, lalo na yung maaaring makatulong sa atin sa paggamit ng ilang mapagkukunan ng enerhiya, solar, nuclear, o kung ano-ano pa yan, Secretary Garin? Opo. Mula pa po ng umpisa to, even last year, previous years, renewable talaga yung priority sa ASEAN. Kasi yun talaga yung push ng ASEAN na we will have more renewable energy. So, isang pinag-uusapan doon, hindi lang, kasi lahat naman nag-agree na, na kailangan yung renewable at gusto natin yung renewable. So, ang pinag-uusapan na nga kung paano ba ayusin yung supply chain. Kasi
ini-import pa ng ASEAN yung lahat ng mga solar panels, lahat ng mga pangangailangan natin. So, this whole nuclear, energy security, renewable energy, ang objective nito is na magkaka-net zero tayo. Ibig sabihin nun na mas kumukonti po yung emissions natin or yung mga carbon emissions natin at mas malinis po ang enerhiya po sa ASEAN. So, ang Pilipinas actually is nag-chair yan ng nuclear also na committee. Meron din tayo sa renewable, lead din tayo doon kasi tayo yung isa sa pinaka-popular na investment destination sa buong mundo. So, nuclear, renewable energy, exploration also is one part in indigenous exploration. Pati na nga yung response natin sa Middle East na magkaroon tayo ng ASEAN grid, tsaka meron din tayong ASEAN stockpiling or inventory. Those are, yung mga na-mention nyo, yung tinanong nyo, nakasulat na po yan sa aming mga statements po. Sana makita natin yan. At, actually, marami pa akong gustong i-follow up, lalo na yung Meralco. Pero okay ba, Secretary, petulutan nyo na part 2 natin ito tungkol sa kuryente? Kasi mukhang mahaba-haba itong lalo na EPIRA. Pahabol ko na lang. Ito hindi tanong. Pinaparelay lang ko na ilan sa ating mga kababayan na tuwing meron pong nangyayaring oil price hike, nahihirapan doon silang bumili ng diesel kahit na Biyernes pa lang. Martes magkakaroon ng pagbabago pero Biyernes pa lang maraming mga gasoline station yata ang parang ayaw magbenta ng diesel, and then pagdating ng Martes na may pagtaas, saka na maglalabasan ng diesel sa mga gasoline station. Pinaparating lang daw itong reklamo ito sa inyo, Secretary Garin. Sige po, thank you po. Kung ano lang kung pwede nila mapadala sa eGov yung kahit like yung mga gasoline station. Okay, good. Oo, or picture. Mas maganda nga kung may picture. Sa eGov po meron tayong portal doon. Mahirap. Kailangan namin malaman kasi kung hindi, sobrang dami kasi nila at minsan hindi rin monitor. Pero salamat po sa pag-inform. Alright. Secretary, sa ulitin po, magpaparto tayo. Pag-usapan natin next time, kuryente. Mayroon sa Meralco. Thank you po, Secretary. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Good morning. Secretary Sharon Garin ng Department of Energy, mga kapuso, ang inyong po napakinggan.